Ngayon ang ating i-recap ay isang horror suspense movie na pinamagatang The Deliverance. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagbukas ang pelikula sa isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Andre, na gumuguhit sa mga dingding ng kanilang bagong tahanan. Ang kanyang ina na si Ebony, ay humanga sa kanyang pagguhit. Sa ibang lugar, makikita ang ina ni Ebony na si Alberta, na uma-attend sa isang seminar sa simbahan. Sa gabi, nagtitipon ang pamilya para sa hapunan, at nakilala ang dalawa pang anak ni Ebony, sina Shante at Nate. Tinanong ni Alberta si Ebony kung bakit hindi niya pinayagang dalhin si Andre sa simbahan, at sumagot ang huli na ayaw niyang pilitin siya kung hindi siya interesado. Habang kumakain, humiling si Andre ng mas maraming gatas, ngunit pinagalitan siya ni Ebony, at sinabing hindi niya ito dapat inumin dahil lactose intolerant siya. Ngunit ang sagot ng bata, ay walang pera ang ina para bumili ng gatas. Nagalit si Ebony sa komento, ngunit siya ay nakonsensya nang nakita niya ang dugo sa bibig ng anak, habang si Alberta ay galit sa kung paano siya kumilos. Nang maglaon, sa kanyang silid, tinanong ni Shante ang kanyang ama kung kailan ito babalik, dahil ang kanyang ina ay tila nababaliw kamakailan. Napag-alaman na ang mag-asawa ay hindi maayos ang relasyon, at si Ebony ay nakikipaglaban sa alkohol. Samantala, si Ebony ay nag-calculate ng kanyang mga utang sa sala, nang siya ay nag-ambala ng isang pulutong ng mga langaw. Napansin niyang galing sila sa basement, ngunit hindi siya pumunta roon at isinara lang ang pinto. Mamaya sa hating gabi, nagising si Andre at pumunta sa kusina, kung saan nagsimula siyang uminom ng gatas ng direkta mula sa lagayan nito, na para siyang sinapian. Isang uwak ang biglang tumama sa bintana, at nang lumabas si Andre para tingnan, nakita niyang patay na ang ibon. Kinabukasan, nang nakauwi na ang mga bata mula sa paaralan, nalaman na si Nate ay palaging binubuli ng mga kapitbahay. Nang maglaon, may napansin si Ebony sa katawan ni Nate, at nagtanong kung ano ang nangyari. Walang alinlangang isiniwalat ni Shante na binubuli siya ng mga lalaki sa kapitbahayan. Nang marinig ito, isang galit na Ebony ang humarap sa kanila, habang si Shante ay natatakot na ang kanyang ina ay muling makukulong. Pagkatapos ay brutal na binugbog ni Ebony ang isa sa mga bully, at binalaan siya na layuan ang kanyang mga anak. Iginiit niya na tawagin ng bata ang kanyang ina, para mabugbog din niya ito. Pag-uwi niya, pinuna ni Alberta ang kanyang agresibong pag-uugali, ngunit ipinaalala sa kanya ni Ebony, kung paano naging problemadong ina din si Alberta. Pagkatapos, habang nakaupo sa kanyang balkonahi, napansin ni Ebony si Andre na naglalaro sa swing, at nakikipag-usap sa isang taong hindi nakikita. Lalo rin siyang naiinis dahil sa baho mula sa basement, at sinabihan ang kanyang anak na ihinto ang pakikipag-usap sa sarili at bumalik sa loob. Isang gabi, umuwi si Ebony na lasing, at ang kanyang panganay na anak na si Nate ay bigo nang makita siya mula sa bintana. Kalaunan ng gabing iyon, binangungot si Ebony, tungkol sa isang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Nagising siya at kumuha ng baseball bat, bago hinanap sa bahay ang nanghihimasok. Napansin niyang bumukas ang pinto ng basement, at nang subukan niyang isara ito, nakaamoy siya ng mabaho kaya sumuko siya sa lababo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Nate at inakusahan siya ng pagkuha ng kanyang savings. Nagtatanong si Ebony kung paano niya nakuha ang pera sa unang lugar, at nagtanong kung nagbebenta siya ng droga. Ipinaliwanag ni Nate na paminsan-minsan ay nagpapadala sa kanya ng pera ang kanyang ama, na iniipon niya upang tuluyan na siyang makalayo sa kanya. Nang marinig ito, sinampal siya ng galit na Ebony, at gumanti rin si Nate sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya. Isang natarantang Andre ang sumubok na umawat, ngunit napadpad siya sa baseball bat, at nasugatan ang sarili. Tumakbo si Ebony para tingnan siya, habang tinawag siya ni Nate na Mother of the Year, bago pumasok sa kanyang silid. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik ng isang nagsisisi na Ebony ang pera ni Nate. Nagmamakaawa siya kay Nate na wag umalis, na sinasabing sinusubukan niyang maging isang disenteng ina. Pagod sa mabahong amoy, tinawagan ni Ebony ang Pest Control Services, na nakahanap ng patay na pusa sa basement. Di nagtagal, dumating sa bahay ang isang Child Services Officer na nagngangalang Cynthia, para sa isang regular na investigasyon. Napansin ni Cynthia ang mga pasa sa braso ni Shante, at ang nakayukong postura ni Andre. Tinanong niya kung ano ang nangyari,
ngunit sinabi lamang ni Shantay na nagising siya na may mga pasa, habang sinabi ni Andre na nahulog siya sa palaruan. Naghinala si Cynthia at inutusan sila na pumunta sa kanilang mga silid. Ibinigay din niya kay Shantay ang kanyang card, at hinihiling sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya kung kinakailangan. Nang makaalis na ang mga bata, tinanong niya si Ebony kung umiinom pa rin ito, kung saan tumugon si Ebony ng paminsan-minsan. Pagkatapos ay isiniwalat ni Cynthia na ang ama ng mga bata ay gumawa ng paratang sa korte, na sinasabing mayroong paggamit ng droga, pag-inom, at pang-aabuso sa bahay. Ngunit sinabi ni Ebony na sinabi lamang niya ito upang makakuha ng kustodiya, bago siya pumunta sa Iraq at iwan ang mga bata na walang tirahan. Sinabi ni Cynthia na ang tanging alalahanin niya ay ang kapakanan ng mga bata, at pinayuhan si Ebony na wag silang pabayaan. Sa pag-alis ng social worker, napansin ni Ebony at Alberta ang isang misteryosong babae sa isang kotse sa labas ng kanyang bahay, na nanonood sa kanila, ngunit hindi nila alam kung sino siya. Ang eksena pagkatapos ay pinutos sa birthday party ni Shantay, kung saan ilang bisita ang dumating. Binigyan ni Ebony ang anak ng isang bagong telepono, na nagpapasaya sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, natutulog na ang mga bata, habang ang mga matatanda ay patuloy na nagpa-party. Nang maglaon, habang nagsasaya si Ebony, nakarinig siya ng malakas na kalabog sa basement. Nang buksan niya ang pinto, nadatnan niya si Andre na inuuntog ang ulo nito, habang mahimbing na natutulog. Agad niyang ginigising ang anak, at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Inihayag ni Andre na nakikipag-usap siya sa kanyang kaibigan na si Trey, na nakatira sa butas sa basement. Nang marinig ito, nawirduhan si Ebony, kaya dinala niya ang bata sa kanyang silid at pinapasok siya. Pagkatapos ng party, nalasing siya ng sobra, at nahimatay sa kanyang kama. Hindi nagtagal ay nagising si Ebony, sa isang malakas na kalabog na nagmumula sa silid ng mga bata. Pumunta siya roon para pag-alitan sila, at ilang sandali pa, narinig ni Alberta ang hiyawan ng mga bata mula sa itaas. Pagkatapos ay natuklasan ng matandang babae ang silid na magulo, kung saan ang tatlong bata ay nagtatago sa aparador, at sa harap nila ay si Ebony, na tila nababalisa. Nang tanungin ni Alberta kung ano ang nangyari, sinabi ni Shantay na nagising siya sa pagsigaw ni Ebony sa kanila, habang sinabi ni Andre na itinapon sila ni Ebony sa dingding. Iginiit ni Ebony na hindi niya ginawa ang anumang bagay, ngunit ang kanyang ina ay tila hindi naniniwala sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, lahat ng tatlong bata ay nagpapakita ng labis na weirdo na pag-uugali. Nakikitang tumatawa si Nate sa klase, habang tinatalakay ng guro kung paano nangyayari ang 44% ng pagkamatay ng mga black sa AIDS. Tawa siya ng tawa hanggang sa malaglag siya sa upuan. Samantala, si Andre naman ay hindi inaasahang nagsimulang tumae sa klase. Sinubukan ng guro na pigilan siya, ngunit itinapon ni Andre ang kanyang tae sa guro, at nagsimulang kumain nito mismo. Sa ibang lugar, si Shantay ay nasa kanyang choir practice nang may ibinulong siya sa kanyang guro, at napansin niyang dumudugo ito sa pagitan ng kanyang mga binti. Di nagtagal ay nakatanggap si Ebony ng isang tawag tungkol sa nakakagambalang pag-uugali ng kanyang mga anak sa paaralan, habang ang tatlong bata ay na-admit sa ospital. Isang doktor ang nagpapakita kay Andre ng mga larawan ng iba't ibang bagay para sa psikolohikal na pagsusuri, at nang makita niya ang larawan ng isang uwak, sinabi niya na ito ay si Trey. Gayunpaman, ibinunyag ng doktor na ang mga bata ay sumailalim sa ilang mga pagsusuri, ngunit walang nakitang kakaiba. Dagdag pa niya, ang mga bata ay maaaring nakakaranas ng stress sa bahay. Ngunit si Ebony ay tumangging maniwala sa doktor, at sa wakas ay lumabas siya roon. Mamaya sa bahay, pinaliliguan niya si Andre nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang debt collector, at nagmamadaling bumaba. Nagsabit si Alberta ng krus sa dingding, at nang mapansin ang stress ng kanyang anak, pinayuhan niya itong humingi ng tulong sa Diyos, ngunit nakakainis lang ito para kay Ebony. Pagbalik ni Ebony sa banyo, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak si Nate palayo, at sa wakas ay nagawang paghiwalayin sila. Inaalo ni Alberta si Nate, ngunit hindi naalala ni Nate ang kanyang ginawa. Pagkalipas ng mga araw, muling nagpakita si Cynthia para bisitahin ang pamilya, at nag-aatubili na pinapasok siya ni Ebony. Inakusahan siya ng social worker na inilayo ni Ebony ang mga bata sa paaralan at inaabuso sila. Iginiit ni Ebony na may demonyo sa kanilang bahay na nakahahawa sa kanyang mga anak,
ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Cynthia at sa tingin niya ay gumagawa lang siya ng mga dahilan. Sa matinding sandaling ito, bumaba si Alberta na may hawak na baseball bat, udyok kay Cynthia na nagmamadaling umalis. Pagkatapos ay napansin ni Alberta ang parehong misteryosong babae sa isang kotse, na nagmamasid sa kanilang bahay. Kinabukasan, hinarap ng misteryosong babae si Ebony sa labas ng isang bar, ipinakilala ang sarili bilang isang apostol na nagngangalang Bernice. Inihayag ni Bernice na may sakit ang kanyang mga anak, at ipinaliwanag niya na matagal na niyang binabantayan ang pamilya ni Ebony. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang tungkol sa isang pamilya na nakatira sa parehong bahay, 20 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang mag-asawa na may isang anak na babae at isang anak na lalaki. Isang araw, ang anak na lalaki ay nagsimulang kumilos ng kakaiba, at sa kabila ng maraming mga doktor na sumusuri sa kanya, walang kakaibang natuklasan. Dahil dito, humingi sila ng tulong kay Bernice. Inihayag niya na sinubukan niyang palayasin ang demonyo sa bata, gamit ang prosesong tinatawag na deliverance, ngunit napakalakas ng halimaw kaya napatay nito ang bata. Kasunod ng insidente, nawalan ng katinoan ang ina at sinapian. Pinugutan niya ang kanyang asawa, sinakal ang kanyang anak, at pagkatapos siya ay nagbigti. Samantala sa bahay, narinig ni Alberta na may tumatawag sa kanya. Habang bumababa siya, may naamoy siyang hindi kanais-nais, at bigla siyang inatake ng isang nilalang. Balik kay Ebony, tinanong niya ang pangalan ng batang lalaki na namatay, at inihayag ni Bernice na ang kanyang pangalan ay Trey. Nagulat si Ebony, at umamin na ang kanyang anak ay may isang hindi nakikitang kaibigan, sa pangalan na iyon. Sumagot si Bernice na hindi ito kaibigan, kundi isang demonyo. Mula nang mabigo ang demonyo na makuha si Trey, naghanap ito ng ibang anak na maaring angkinin. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ebony ay tumangging maniwala sa apostol, at binalaan ito na lumayo sa kanyang pamilya. Ibinigay ni Bernice ang kanyang contact information bago siya umalis. Nang maglaon, nang bumalik si Ebony sa bahay, natuklasan niya ang krus sa dingding na nag-apoy, at natakot nang makita ang katawan ng kanyang ina na walang buhay sa sahig. Napaluha siya, sakto nang dumating si Andre at casual na nagtanong kung ano ang nangyari sa kanyang lola, habang dumating naman ang mga pulis. Kasunod nito, isang naguguluhan na Ebony ang nagmaneho palayo kasama ang kanyang mga anak, umaasang makakatakas sa haunted house. Sa daan, ibinunyag ni Shantae na nakipag-ugnayan siya kay Cynthia, mula nang mamatay ang kanilang lola, at kailangan nila ng mag-aalaga sa kanila. Napaluha si Ebony, at biglang sinapian si Andre, dahilan para muntik nang mabangga ng natatakot na si Ebony ang sasakyan. Pagkatapos ay tumakbo siya sa malapit na kainan, at nakiusap sa mga tao na tulungan ang kanyang mga anak. Nang makita ito, isang mabait na lalaki ang nag-alok na tumulong, at pumunta sa kotse kasama niya, para lamang matuklasan ang mga bata na natutulog ng payapa. Pagkatapos ng insidenteng ito, dinala sila sa ospital, kung saan sumasailalim si Ebony sa psychological evaluation. Sinabi ng doktor na nawalan siya ng malay dahil sa pag-abuso sa alkohol at substance, at ipinahayag na hindi siya karapat-dapat sa kustodiya ng kanyang mga anak. Dumating din si Cynthia sa ospital, at ipinaalam kay Ebony na ilalagay niya ang mga bata sa foster care ng simbahan para sa kanilang kaligtasan. Nang makalabas sa ospital, napagtanto ni Ebony na tama si Bernice at pinuntahan siya para humingi ng tulong. Tinanong niya ang apostol kung bakit pinupuntirya ng demonyo ang kanyang pamilya, at ipinaliwanag ni Bernice na binibiktima nito ang mga mahihina. Gusto nitong patayin si Andre at lahat ng nasa bahay na iyon. Samantala, pinagmamasdan ni Cynthia si Andre sa ospital, na abnormal na nanginginig at umuungot. Ibinunyag ng mga nurse na siya ay kumikilos ng ganito buong magdamag, at nagsasalita pa nga sa ibang wika, kaya kinailangan nilang pigilan siya. Pagkatapos, nakipagkita si Cynthia sa sinapian na si Andre, na kinukot siya. Ibinunyag din niya na hindi siya si Andre. Sa pagsaksi nito, sa wakas ay napagtanto ni Cynthia na si Ebony ay tunay na nagdurusa mula sa isang masamang presensya, noong humingi ito ng tulong kanina. Maya-maya, dumating si Ebony sa ospital, nagbalat kayo bilang isang nurse, at dinala si Andre. Pagkatapos ay iniuwi nila ni Bernice ang bata para isagawa ang deliverance. Ikinabit nila siya sa isang upuan, at binalaan ni Bernice si Ebony na sa buong proseso, dapat siyang maniwala sa Diyos, at huwag pahintulutan ang demonyo na paglaruan ang kanyang isip.
Pagkatapos ay sinimulan ng apostol ang ritual, at nagwisik ng holy water kay Andre. Dahil dito, namimilipit sa sakit si Andre, at hindi nagtagal ay nag-transform siya sa isang demonyo na bersyon ni Alberta. Samantala, makikita sina Nate at Shantae sa foster care, kung saan sila ay apektado rin ng ritual at nasapian. Balik sa loob ng bahay, kumawala ang demonyo sa mga tali, at tumatawa na parang baliw. Ang bahay ay nagsimulang yumanig ng marahas, kaya't inutusan ni Bernice si Ebony na umakyat sa itaas, at huwag lumabas hanggang sa matapos ito. Habang ipinagpapatuloy ni Bernice ang proseso, kinukot siya ng demonyo dahil sa pangakong ililigtas niya si Trey, ngunit nabigo siya ng husto. Bigla itong naglaho, iniwan si Bernice sa takot. Bago pa man siya makagalaw, inatake siya ng hindi nakikitang puwersa at hinampas siya sa pader. Sa ibang lugar, sina Nate at Shantae ay nakikitang sumisigaw ng malakas, at sinasaktan ng kanilang mga sarili. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Ebony sa ibaba at nasulyapan si Andre, bago siya muling nawala. Nilapitan niya ang naghihingalong si Bernice, na nagdadalamati na siya ay nabigo muli dahil natakot siya. Binigyan ni Bernice si Ebony ng holy water, at hinimok siyang tapusin ang proseso ng walang takot sa demonyo. Matapos sabihin ito, ang babae ay sumuko sa kanyang mga pinsala at pumanaw. Pagkatapos ay bumaba si Ebony sa basement, alam kung saan nakatira ang demonyo. Nakita niya si Andre na nakatayo malapit sa isang butas, at binuhusan siya ng holy water. Ngunit ito ay nagpapagalit lamang sa demonyo at bigla itong sumugod sa kanya. Pagkatapos ay nag-transform ito sa sariling anyo ni Ebony, at nagsimulang takutin siya, at ihampas ng demonyo sa lupa. Naging sanhi ito na saktan ni Ebony ang kanyang sarili, nang hindi gumagawa ng anumang pisikal na kontak. Ngunit sa kabila ng matinding sakit, tumanggi si Ebony na sumuko at tinawag ang pangalan ni Jesus, at naging sanhi ito ng galit ng demonyo. Habang idiniin ng demonyo ang paa nito sa kanyang leeg, si Ebony ay dinala sa isang parang panaginip na kawalan, kung saan naaalala niya ang mas masasayang sandali kasama ang kanyang mga anak. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing, maaari siyang humingi ng tulong sa Diyos, at ibinalik si Ebony sa realidad. Ang sandaling ito ay nagbigay ng lakas ng loob kay Ebony, na harapin ang demonyong nagmamay-ari sa kanyang anak. Sinaway niya at sinimulang ihagis dito ang mga talata sa Biblia nang walang anumang takot. Sa kabutihang palad, ang ritual ay nagpapatunay na epektibo, at nagsimula ng apoy sa gitna ng basement. Ang demonyo ay nilamon ng apoy, at nahulog ito sa butas. Kasabay nito, nakalaya rin sina Shantae at Nate sa pagsapi ng demonyo. Pagkatapos ng labanan, natuklasan ni Ebony si Andre na natutulog ng payapa, na bumalik sa kanyang normal na sarili. Bagamat maaaring tapos na ang paglaban sa kasamaan, naiintindihan niya na hindi niya agad maibabalik ang kustodiya ng kanyang mga anak. Kinabukasan, bumalik si Cynthia, at nakita si Ebony na may malaking peklat, at nag-iimpake ng kanyang mga gamit para umalis. Inihayag niya na ang mga bata ay maayos, ngunit hindi naaalala ang anumang bagay tungkol sa pagsubok. Nagpasya din si Ebony na manirahan sa ibang lugar, kasama ang kanyang tiyahin. Sa huling eksena, ang pelikula ay nag-fast forward pagkalipas ng 6 na buwan, kung saan makikita si Ebony na muling nakasama ang kanyang mga anak. Sinabi niya sa kanyang mga anak na nakipag-ugnayan na siya sa kanilang ama, at susubukan nilang ayusin ang mga bagay-bagay. Ang pelikula ay nagtatapos sa isang larawan ni Latoya Amons, ang babae na ang kwento ay naging inspirasyon sa pelikula. Nagbigay din ito ng update sa haunted house, na nagsasaad na nanatili itong bakante hanggang sa ito ay sinira noong 2016. Gayunpaman, ang mga kakaibang pangyayari ay patuloy na iniuulat sa paligid ng ari-arian, hanggang sa ngayon. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.